Ayan, ang ating kaibigang si Richard Heydarian. Pasok, asan ka na? Live sa Quirino Grandstand. Live sa Quirino Grandstand. Tingnan mo yung kwarto niya parang Manila Hotel. Wala ka sound sa, wala ka sound. Wala ka Baka naman sound. nakamute ka. Manila Hotel ba yan, Richard? Good morning. Nasaan ka? Nasa hotel ka ba? Nasa Manila Hotel, no? Itutok mo nga doon sa bintana Lalo mo yung webcam. Napakamahal. Buti pa nga yung dollar, 60 lang eh. Ang pounds ngayon, almost 80 pesos na. So, lalong napamahal yung ticket natin pa uwi. Kaya ba hindi ka Hindi siya makauwi? makakauwi. Pauwi. Papalusot ka pa, ha? Halika na dito. Stranded na tayo. Kamusta na people power na ngayon? Kamusta ang ongoing people power? Akala ko magpalitan ng Hindi yan bagong yung topic rehimen na. mo. Pinapauwi na ako eh. Richard, hindi yan yung Richard, topic mo eh. dollar. May binigay ka sa yung topic mo eh. Huwag yan yung pag-usapan natin. Gigil to. Kilala ko yan. Gigil yan. Akala nga namin... Obviously, I think yung consensus among sa mga ekonomista at mga economic analysts, parang perfect storm kasi nangyari. Sa isang banda, of course, yung inflation natin, it puts into question yung value ng ating pera. At the same time, of course, yung differential ng interest rate natin with the United States. In fact, very attractive ang US dollar ngayon. At since hindi pa rin binaba ng US Federal Reserve yung kanilang interest rate, very attractive pa rin ang US, no? At yung mga US Treasury bonds, kaya yung mga pera pupunta pa rin sa US. So factor din dito is yung strength ng US dollar. Kasama din dito, of course, yung deteriorating balance of payment natin, trade deficit din natin, di ba? So when you put all of those factors together, plus yung uncertainty sa ating politika, no surprise na nandito tayo sa situation na yan. Pero linawin natin, no? Kunyari, yung Japan, 1,254, something like that, yung kanilang palitan ng kanilang pera. It doesn't mean na mas mayaman tayo sa Japan ng twice, di ba? Correct. Or porkit bumaba yung value ng inyong pera, hindi ibig sabihin na baksak yung ekonomiya mo. Minsan actually pwede yan tumulong sa exports mo. In fact, yun yung accusation ni Trump sa mga bansang katulad ng South Korea, Japan or China, ay minamanipulate daw nila yung kanilang currency para maging mas mura yung kanilang exports. At of course, katulad ng sinabi niya kanina, maganda rin yan sa mga OFWs dahil yung kanilang pera ay mas malaking value dyan sa Pilipinas. But the reality is, hindi tayo export-oriented economy or hindi pa rin tayo export-oriented economy. So hindi ko alam kung nasa position tayo to make the most out of itong weak peso to strengthen yung ating exports. Sa kabila naman, very dependent din tayo sa international imports, particularly food imports. No? Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-food dependent and food insecure countries sa buong Southeast Asian region. So ibig sabihin yan, of course, yung imported goods ay magiging mas mahal. At katulad din ng sinabi ni Clive kanina, yung value ng ating foreign denominated debt, no, yung mga ating mga utang in foreign currencies including in dollars, of course tataas din yung value ng mga utang natin dahil bumaba yung value ng Philippine peso. So overall, pwede mo sabihin na net negative ito. But still, within, I mean, hindi pa rin tayo nasa nightmare scenario siguro. But I think this is a clear warning. I think yung warning nakita natin, yung quarterly growth natin, down to barely 4%. Of course, the slowest in 4 years. And if you take into consideration yung pandemic, extraordinary condition, the slowest in 11 years. Yung stock market natin, baksak na baksak. I think yung isang oligarch natin, 50% na shave off sa value ng kanyang kumpanya. So, yun na. I mean, all the numbers are showing you na kahit hindi napalitan ng gobyerno sa Pilipinas or wala pa rin ang people power, may epekto talaga yung gulo ng politika natin. Or at the very least, siguro hindi nakakapag-focus yung ating administrasyon dun sa mga economic priorities dahil medyo papunta na sa survival mode, or at least yun yung perception ng international observers. Richard, bibigyan nga kita ng konting leeway. Dahil ba baka tumaas ang presyo ng bilihin, tataas rin ba yung mga bayad doon sa mga nagrarally? Ay, joke lang. Hindi ko pa rin na-check yung currency ng isang bansa, pero ayaw ko sabihin, baka lalo ko mawala ng visa dyan. Muntik ko sinabi, hindi yata international currency yung isang bansa na sinususpect yata ni Dino. Hindi ako wala akong sinasabi. Doon sa, di ba, pagka medyo tumaas rin yung presyo ng dolyar laban sa piso, hindi ba may mga sinasabi rin na theory yung mga ekonomista na pwedeng mas maging lucrative destination of foreign direct investments ang Pilipinas kasi ultimately yung net value ng dolyar nila at ng pera nila, Value for money. yung value for money nila mas mataas, di ba? Mas mataas dito sa Pilipinas. What can you say about that economic theory? And does that still hold true overall?
yung mga fluctuations na yan, kasi ano yan, medyo short term yan at saka unpredictable. Ang apektado dyan is more hot money inflow. No? Ito yung mga capital na pwede pumasok at lumabas kaagad. Yung minimension mo yung parang greenfield investments, yung mga long-term foreign direct investments. Pagkausapin mo yung mga top foreign investors, hindi lang yung mga pag-aaral sa economics, no? Sasabihin nila sa'yo, maraming factors ang tinitignan nila. Hindi lang yung exchange rate ngayon or kahapon or next month. Titignan nila yung infrastruktura mo, yung human capital mo, yung rule of law mo, at other things. No? Pero alam mo, para sa akin lang, malaking debate ngayon sa Pilipinas is, of course, galit tayo sa corruption. Of course, kailangan natin ayusin yung problema natin pagdating sa accountability, transparency, at saka mga kababalagan na nangyayari doon sa flood control projects. But I think at the same time, there's some credence to the argument by some people. I know marami ekonomista ay galit dito sa argument na yan, na medyo ingat din tayo na baka mag-overreact tayo dito, hindi lang in terms of mga pampagulo sa politika, pero also napansin ko parang natatakot ng gobyerno ngayon to engage in any projects 'di ba? Ang hope natin ngayon is tumaas ang consumption dahil yung mga remittances mas malaking value, sana tumulong ito. Pero if yung government spending ay hindi umakyat, if yung consumer spending, even yung mga nakakatulong sa kanila yung remittances galing abroad, kung hindi tumaas ng husto, baka yung next quarterly growth natin ay mababa pa rin. At alam natin, pag nagkaroon tayo ng economic slowdown, lahat tayo talo. Lalong-lalo na yung mga pinaka-marginalized community sa ating bansa. So, I know concerned tayo sa foreign exchange, I know concerned tayo sa corruption, pero sana wag natin kalimutan, priority din talaga natin ngayon is high economic growth, at least 6 to 7%. So, ako, to be honest, I'm very worried about yung slowdown sa ating economy at yung potential for a significant reduction sa government and public spending dahil takot lahat gumalaw baka naman ma-implicate ka naman ulit. So we have to do it right, we have to fight corruption, but let's not forget we need economic growth para magkaroon tayo ng poverty alleviation. Overall, di ba, sabi ni President Marcos, regionally, hindi lang naman tayo bumaba yung overall economic growth considering yung mga, a lot of the tariffs imposed upon the international community. Do we have data ba, Cleve, or anyone na nagsasabi na regionally speaking ba, comparatively, mababa ba yung 4%? Or baka naman okay na siya na performance overall when it comes to our counterparts in the international community, number one. And number two, gusto ko lang i-ask yung thoughts mo, Richard, na ang sabi ni President Marcos, ang main thing daw na gagawin ng gobyerno dito sa pagbaba ng growth is they will pump prime public spending. Diba? So dadamihan daw nila yung public spending. So coupled with the remittances that are expected to come in during Christmas, marami papasok na dolyar. So sabi nila, baka raw gumanda yung presyo ng peso at saka yung overall net effect niyan sa economy dahil it will increase consumption during the Christmas. And at the same time, yung pump priming ng administration, do you think this will be sufficient para doon sa pag-improve ng ating overall economic outlook? Well, itong 4% quarterly growth na nakita natin, sobrang baba yan kumpara sa forecast ng hindi lang yung gobyerno natin, pero yung forecast din ng mga international institutions, development institutions. So, clearly may shock factor nangyari at clearly itong corruption scandal na yan ay may epekto dito sa spending decisions ng gobyerno. To be fair, marami tayong problema. Si Trump, di ba? Yung tariffs ni Trump, that's hurting everyone in the region. Meron na tayong global economic uncertainty, even dito sa London, sa UK, pinag-usapan yan. So lahat tayo apektado. So meron tayong mga external shocks at external threats. So kaya nga sabi ko, perfect storm Meron kang Trump factor, meron kang tariff factor, meron kang threat of global recession, and then domestically rin ngayon, meron kang itong situation kung saan parang pinapahinto lahat ng mga proyekto or at least may konting slowdown dahil nga dito sa corruption scandal. And of course, may may ripple effect yan Kung tingin ng mga investors, walang mangyari mga projects, hindi rin sila mag-invest. Kung tingin ng mga investors or mga employers na walang economic growth, di rin sila mag-hire ng tao. So magkakaroon ng ripple effect So I'm also not very sure, to be honest, tinignan ko yung datos at saka yung mga forecast, whether sapat din yung remittances in the coming weeks para mag-compensate dito sa significant economic slowdown na yan. Dahil even international and global, remember, yung remittances ay galing dito sa mga mayayaman na bansa. Pero kung yung mga mayayaman bansa rin, medyo apektado rin economy nila, that's inevitably gonna also have impact dun sa growth ng remittances natin or sustainability ng remittances natin. So, we're hoping, as usual, sana tumulong ang Christmas time remittances in terms of pushing consumptions and bringing dollars to the Philippine economy. But tama ka, Adino, kailangan din gumalaw ng gobyerno. So ang challenge dito is, paano pwede gumalaw ng gobyerno in a way
na hindi na naman sila mag-trigger ng new corruption scandal or ayusin talaga nila yan in a way na at least maging reassuring sa atin. The last time na meron tayong medyo similar na problem, although of course the nuances are there, is yung panahon ni Pinoy. In fact, when President Aquino came into power, sinigurado niya na walang corruption na mangyari, walang kalokohan na nangyari. But the downside to that is significant yung slowdown sa infrastructure spending, or at the very least, maraming infrastructure projects ni Pinoy ay medyo nagsimula later on. And we saw that had political cost not only for Pinoy in terms of his popularity, but also for Mar Rojas when he ran for the presidency because he was Secretary of Transportation before eventually became Secretary of Interior. No, so again, that's where I see why some economists are worried na yes, masama ang corruption, pero masama din ang economic slowdown. So balancing that would be very difficult. Kaya mahalaga din yung trabaho ng mga ekonomista, civil society groups na tulungan ng gobyerno to push up the spending but do it in a transparent way. Mahirap yan, but we really need to push economic growth forward. Ang naririnig ko din dito, parang we cannot afford na magkaroon ng destabilization or parang political na crisis pa sa ating bansa. Kasi kung may pagbagal yung ekonomiya, may mga external challenges kagaya ng pagtaas ng presyo ng dolyar. At saka capital flight, no? Yeah, lalong lalabas ang pera, lalabas ang dolyares, lalabas ang capital. Yeah. Yes, mukhang kapag nagkaroon pa ng destabilization dito, kudeta man, overthrow ng government, mukhang ang lalabas ay mahirap na domino effect, di ba? Na parang mas lalong hihirap yung buhay ng ating mga kababayan. Do you agree with that, Richard, na we must avoid that situation? Absolutely, Clive. Actually, marami sa mga kinakausap ko dito sa Oxford ay mga behavioral economics, kung saan tinitignan nila hindi lang yung numero, hindi lang pera, pero yung epekto sa psikolohiya ng mga tao, no, sa consumers, sa supply, sa investors. So yeah, obviously, sabi ko nga kahit hindi mangyari ang people power level protest, mukhang hindi ganun kalaki yung protest na nangyari ngayon. The fact na hindi natin alam saan papunta ito, or hindi natin alam kung lalaki ba ito, or banging violente ba ito, or magkakaroon ba tayo ng Mendiola-style violence na nakita natin noong September at a higher scale, yung uncertainty mismo ay hindi tutulong sa ating ekonomiya. So para sa akin, mahalaga ngayon na yung mga adults in the room, whether in the civil society, in the academy, mga top experts, economists, lahat tayo in our own little way, kung pwede tayo tumulong sa gobyerno to make sure na not only they deal with corruption, but also they make sure na we create some off-ramp. Kasi kahit hindi magkakaroon ng all-out people power or regime change or coup d'etat, kung tuloy-tuloy lang itong mga protest na yan, nakita natin sa Thailand, di ba? Tignan yung Thailand. 10 years ago, ang Thailand ay yung, yung bang rising tiger dragon ng Southeast Asia. Ngayon, ang growth rate sa Thailand, 2%, 3%, barely. In fact, maabutan na natin ang Thailand in terms of gross domestic product size in a few years. And even GDP per capita, baka maabutan pa natin ang Thailand in the next 5 to 10 years at the rate things are going. So, we saw sa mga bansa katulad ng Thailand na may almost, parang endemic na yung protest and coup d'etats and rallies. May epekto rin yan sa economy nila eventually. Even though, alam natin ng Thailand, way more developed yung kanilang manufacturing base, yung kanilang export-oriented industries, at napaka-sophisticated yung kanilang markets and production base kumpara sa atin. No? So that's why, even if hindi magkakaroon ng coup d'etat or total gulo, itong consistent uncertainty in itself, may negative impact talaga yan sa mga investor confidence, at saka of course, eventually may epekto rin yan sa domestic producers and consumers. Kaya ang importante, maging mahinahon, maging matalino, at wag basta-basta maniwala sa mga nakikita online. Tama. Kasi ang nakataya, kahit ekonomiya pala natin. Kakainin natin, tsaka yung future ng bansang to. No? Pero ang hindi ko lang kasi matake naman is a lot of the things, di ba? Sinasabi kasi, impose sa atin yung mga nangyayari, international community, yung mga sinasabi ni Trump, pero marami dito self-inflicted. Self-inflicted, no? Yung iba siguro may epekto sa kanila yung epekto sa kanila yung mga nangyayari sa ekonomiya, sa global uncertainty, global recession, yung gera, lahat-lahat, no? Pero wala sila ng self-infliction eh. Tayo meron. It's high time for us to get our acts together. And napaka-importante na we don't allow a lot of insidious forces to take advantage of our desire for genuine reforms to happen in our country. Dino, bago niya ako paalisin,
Kayo naman, Pauwiin, no? actually. Narinig niyo yung sinabi ni Bato. Umuwi ka na. Tinatamaan niya kayo. Kami mga komunista, kayo mga liberal, pinglang. Sabi niya, bakit di daw tayo galit sa corruption? Bakit tayo mga hipokrito Sino daw nagsabi tayo? niyan? Si Bato. Narinig niyo ba yung patama ni Bato? Eh, di ba Na bakit dapat siya yung tayo siya yung nangangampanya? na-trigger sa expose ni Zaldico, yung napaka-authoritative expose niya. Nakakainis naman dito si Bato, siya yung nangampanya doon sa mga yan, siya yung nakikampanya kay Bongbong Marcos, siya kay Bato kay Sara Duterte, no? Tapos siya yung nananahimik doon sa mga skandalo ni Sara Duterte. Tsaka, ang panawagan po natin, panagutin lahat. Si Bongbong Marcos man yan, si Rodrigo Duterte man yan, si Sara Duterte naman yan. Pero ikaw munang managot, hoy, Bato de la Rosa, bakit ka nagtatago? Lakas-lakas ang loob mo dito na panagutin ang panagutin, eh ayaw mo namang managot. Diba, lumabas ka, diba, harapin mo lahat ng mga kaso sa'yo, pumunta ka sa ICC kasi oras na para magbayad ka sa lahat ng mga pinagagawa mo. Kasama na ni-implement mo na marawakang patayan sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Sinususian mo ako, Richard, ha? Sinususian mo ako. Dino, last. Baka sa exchange, speaking of foreign Basahin mo na, exchange, Dino. baka pwede tayo magkaroon ng foreign O yung exchange. EP sinasabi. Si Zaldi at Harry, palit natin kay Tama na, Bato. basta ka na daw. Padala natin si Bato sa Europe, pauwi natin si Zaldi and Harry. Dahil Yan, ang foreign sabi mo? exchange. I think magandang ratio yan, tutuan yung exchange rate. Okay na yan, Richard. Na ulit. Richard, eh. Tama ka, next na ulit. Alam mo, magaling talaga to si Richard, eh. Magaling talaga to si Richard. But Richard, I saw your, your mga posts sa Oxford Union ka. It was 10 years ago the last time I was there. Natulog na ako. Hindi pa ako natulog, 6 a.m. na. Kailan ka babalik? Sige, season po. Uy, Kailan ka overtime babalik? na, guys. Overtime Tama na. O, basta Sabi po ng December, EP. pag alis mo, Dino, ako na nandiyan. Okay, very good, very good. O, sige.